Yo, what's up mga bossing? Merry Christmas sa inyong lahat. Siyempre mga bossing. At siyempre may pahabol tayo. Mga boss, linggo ngayon. So may in-overtime kaming light ace. Pero hindi ko alam kung matatapos namin yung araw na to. Pero at least nasimulan na namin, no? Ang target namin na ikabit lahat sa kanya etong ating single condenser na lang mga bossing. Nga pala mga boss, ang ating mga piyesa ay galing sa ating kliyente, no? Condenser, pan, evaporator laminated harapan, tapos likuran mga bossing, meron siyang biniling evaporator. Ayan, ini-install namin, no? So meron siyang dalang evaporator. Yan yung evaporator niya mga boss. You know. Tapos syempre yung mga bracket niya mga bossing. Andito yung ating master sa bracket. Napakatibay. Ilang ano yan, flat bar. 1/4. Anong sukat? 1. Napakakapal nung ginamit niya na flat bar mga bossing na pagkakapitan ng ating evaporator. Ayan yung ating ginagawa dito mga bossing. Tapos, ang compressor natin syempre bago rin. 507 tayo. Naku po, basag na. 507. May natapon dun mga bossing. Rugby, sayang. 507, tapos itatapat nga natin dun sa ating condenser. Tapos, pan, bago. At yung ating laminated na evaporator sa harap. Convert na natin yan. O, yan mga bossing, Pasko siguro nung may-ari dito sa ating light ace yung kanyang install ng aircon system niya. So tingnan natin kung kaso walang tent to mga bossing clear lahat ng glass. So tingnan natin kung anong magiging response ng ating trabahong gagawin dito. Tas yung evaporator. Pero mga boss, na buksan namin yung evaporator. Andiyan naman papakita namin sa inyo yung laman sa loob. 4 na piraso lang yung tubo. Parang mga pang-abansa lang yung laman sa loob ng evaporator na binili niya, no? Hindi ka mukha nung ating Yokohama na talagang solid. Solid yung laki nung evaporator at saka dalawang pan o yung dalawang blower motor natin na double shafting mga bossing doon sa ating Yokohama. Okay, so tingnan namin yan mga bossing kung magiging okay naman yung ganyang evaporator na binibili. So pwede nyo nang ikabit yan. Para at least ayun, napakatibay yung inaalog pa. Ayun mga bossing tingnan natin mamaya kung anong magiging response niyan sa lamig. Kung ano makukuha natin dito sa ating light ace, no? Etong laman sa loob ng evaporator na binili niya mga bossing yan, no? 4 na tube lang yung nakaikot dun sa kanyang evaporator. Parang sabihin natin mga Avanza, no? So tingnan natin kung lalamig to dito sa ating light ace na to, no? Yung laman yan mga bossing. Bossing, nalinyahan na natin ng pipe yung ating evaporator, yung ating hotline at saka yung ating suction. Very good na yan. Nakakonect na yan doon sa ating linya doon sa baba mga bossing, no? So medyo mahaba yung hose na yan papunta ron. Mga nasa 7 lampas, 7 feet. Tapos compressor mga bossing, nakakabit na rin. Okay, condenser, syempre. Naka-install na rin yan. Yan mga bossing, Okay, ang pan natin mga boss nasa ibabaw. Kasi medyo lowered tong ating light ace, baka tumama, no? Pero sinunod na namin yung original na position. Kaya mataas yung ating linya niyan o yung ating pagkaka-bracket. Tol, siguro nasan yung paano? Screen. Walang screen yan? Hindi na yan dati Hindi yung original. Mga bossing, maganda sana kung na-convert na rin pala. Maganda sana kung may cover, no? Okay mga bossing, pipe ng discharge nakakabit na, hotline na lang. Tapos sa evaporator natin sa harap, syempre naka-convert na rin. At bubuuhin na rin lang naman mga bossing. Ito, na-convert na natin yung ating expansion valve. So align na yan doon. Kenneth, saan mo ilalagay dito na lang? Ito. Sige. Ayun na mga bossing, konti na lang itong ating light ace. Tapos
leak test tayo pag nakakabit natin lahat ng ating linya at mag-reload tayo ng refrigerant. Mga bossing, pakita ko sa inyo yung light ace ko. Kinonvert natin ng Yokohama. May video tayo nun pero hindi ko pa na-upload eh. Pero pasilip ko lang sa inyo yung ginawa namin bracket. Ito kasi mga bossing, masyadong mahaba yung sa kanya. May cover pa yan dito sa gilid. Pero ang problema, hindi natin magagamit masyado. Hindi ko alam kung pwedeng tabasin yung gilid para malagyan lang ng konti yung side na yan, no? Kabilaan. Tingnan natin kung anong maganda, no? Ang kalaban lang, mayroong puwang doon sa taas. May puwang doon sa taas konti. Pero okay naman. Maganda naman na itsura. Tibay. Maganda yung pagkakabracket natin. Kasi ang kapal nung na gamit nating flat bar. Pero papakita ko sa inyo yung ginawa naming bracket doon sa ating light ace. Ito yung ating light ace mga bossing. Medyo lumang-luma na itong light ace natin mga boss, no? Hindi pa natin ito na pipinturahan, pero saka na. Okay, pakita ko lang sa inyo. Hindi pa tapos to, pero pakita ko lang sa inyo yung bracket na ginawa natin. Ito yung bracket na ginawa mga bossing. Okay, tubular. Bend tayo dyan, pero hinang lahat yung mga bossing. Tabas-tabas, tas hinang eh. Yan, hindi ko pa napapalitan ng tornilyo. Ang balak natin dyan, stainless na tornilyo eh. Tapos syempre natatanggal yan para pag tinanggal yung evaporator madali lang. Yan ang bracket ng ating Yokohama. Mga bossing, Yokohama tong sa akin. Okay, so pakita lang namin sa inyo kasi gagawa tayo ng mga bracket na ganyan. Nakaposition yan doon sa ating may seatbelt mga bossing eh, no? Pero talagang pag ginalaw mo to mga boss, wala talagang kapalag-palag yan, no? Kasi ang plano natin kasi dyan, kaya ginanyan natin yan, lalagyan natin ng TV rito sa gitna. So meron tayong paghahawakan ng pagkakapitan ng ating TV. Okay? So yan na yun. Yung ating ceiling medyo putok-putok na to. Papapalitan natin yan. Hindi pa lang natin talaga natututukan tong ating light ace, pero yan na yung ating Yokohama na kinabit sa kanya, no? Ang gusto natin dyan yung bracket natin, no? Yung bracket natin. Yan. Yan yun mga bossing. Napakatibay niyan. Wala akong kinuha dun sa taas, dun sa ating orig na bracket ng pinagkakabitan ng louver, nung ating ducting dyan, no? Wala akong kinuha ang bracket dyan dahil ayaw ko nga na ito kasi yung mga install natin na iba, medyo may konti siyang galaw. Pero pag kinabit naman yung hose, medyo umu-okay na. Pero mas gusto natin syempre yung ganito. Mas matibay to eh, no? O yun na, share lang namin sa inyo itong ating light ace mga bossing ngayon. Hindi ko pa naayos yung gilid doon. So gagawa natin ng paraan yun para medyo mas magandang tingnan. Pero yan na yung aking mga project na bracket na gagawin. Pwede rin na mga stainless mga bossing, no? O, bahala na, depende sa magiging request. Syempre yun nga lang, may konting presyo o kaya magkaiba sa ating tubular na ordinaryong bakal lang, no? Okay, ayun lang mga bossing, light ace natin, no? Mga bossing, ngayon natin kakargaan o tatapusin yung ating light ace, no? Kasi kagabi nagkaroon ng aberya dun sa ating coil nung ating kuryente ng ating makina, no? Kaya namatay kagabi, hindi namin na puno yung ating refrigerant. So ngayon natin pupunuin. Maaga pa naman mga bossing, wala pang alas 8, wala pang sikat ng araw dito sa atin, no? Pero ibababad natin to hanggang anong oras natin pwedeng ma-tasting para makita natin kung anong reading ang makukuha mga bossing. Pero meron na siyang low side natin ay 30, tapos high side natin ay 100, malapit sa 150 mga bossing. So pinapabalik muna natin yung ating mga gamit sa loob. Pinagtanggalan ng ating evaporator dyan. Andyan na yung ating uy, may lamig na kahit pa paano. Ayan na yun. Tapos harapan, meron na naman thermometer yung mga bossing. Meron na rin siyang lamig na mababa sa G's mga boss. Tingnan natin, malamig yung harapan. Yung likuran kasi mga bossing, ano lang, yun ang ano ko mga 4 na hibla lang talaga yung tubo eh. So di ko alam kung bibilin. Pero ang maganda rito, yung tapon nitong ating aircon dito sa harapan, dahil open yung nandun sa kanya ron, pwede niya masaksyon. So mas mapapalamig niya yung likuran natin, no?
So aasa talaga siya dito sa harapan, no? Yung ating likuran na yan. Okay, so magte-tasting kami. Pagka napuno yung refrigerant, tapos sana matutukan ng araw, pero walang tent. Pero nag-usap na kami ng mga anong may-ari, mga bossing, na yung tent niya papapalitan pala niya ng panibagong tent, kaya wala lahat na nakalagay, no? Okay, so mag-o-observe kami, mga bossing. Merry Christmas sa inyo. Okay, December 23 na ngayon. Ano bang ganap? Wala pang ganap, mga bossing. Umuwi na yung ibang ating mga kasama. So kami na lang nandito. Okay, so tasting kami. At baka ang usapan namin ng ating kliyente ay 26 na o 27, parang after Christmas na kukuhain yung ating light ace na to. Kasi talagang hindi dapat to tatapusin. Kaso ang problema, yung ating ibang naka-schedule, hindi rin mga dumating yung iba, kaya nabigyan natin ng priority itong ating light ace na to. Mga bossing, in-start ko rin yung sa aking light ace, no? In-start din natin yun, tingnan natin. Pero hindi ko pa pwedeng ipagkumpara yun sa atin doon, dahil unang-una stock pa yun sa akin. Stock ang compressor, stock ang condenser, pan, yung mga 10 blades pa rin lang yung pan ko. Tapos stock pa rin yung evaporator sa harapan. Ang kinonvert ko lang talaga sa kanya yung Yokohama sa likuran, o yung ating evaporator sa likod. So tingnan natin, pero papalag pa rin niya, mga bossing, kahit hindi pa na-upgrade yung iba, no? Sabi nga nila, pagka karpentero ka daw, pwedeng medyo hindi pa maayos yung iyong bahay, no? Pero mag-aircon ako, ayoko naman din naman na hindi malamig yung aircon ko. May papalag din naman yung mga bossing, papalag din. Pero syempre, iba to dahil nakalaminated na yung harapan, laminated na ang condenser natin, mga bossing. Ayan, no? Ganda ng condenser, oh. Oh. Tapos tingnan nyo naman yung tulo ng tubig, oh. Kung gaano kalakas. So ibig sabihin, nakakapag-produce ng ganong kalamig yung evaporator natin, kaya nakakakuha siya ng mas maraming moist, o yung tubig, nakakalikha siya ng tubig, kaya malakas ang tulo, no? Reading, lalo pang bumaba, mga bossing, oh. Walang 150, tapos nasa 28 lang yung low side natin, para kang naka single unit lang. Nag-automatic din, mga bossing. Ngayon na naka-off. Yun, nag-on. So titingnan natin yung ating light ace. In-start din natin. Nandito pa yung ating thermometer, pero nilalagyan din natin yun. Nakakahiya siguro yun. Lamig niya, mga bossing. Aabot na ng aabot na ng 5. So lalagay natin to ron. Ito, talaga malamig na to. Kasi kahit pa paano, nagawa na natin yung iba. Yung likod lang ang hindi ako masyadong komportable, no? Pero palag na yung likuran yan dahil malamig yung harapan. Ito, ni-start din natin to. Lagyan natin to ng thermometer, mga bossing. Kahit pa paano, lalaban din yan. Lagyan natin ng mga ilang minuto. Kasi kaya start lang nito, Ito yung Yokohama natin, Yan, oh. Malamig naman. Nararamdaman ko naman, So tingnan natin, lagyan natin ng thermometer yung harapan. Lalagyan din natin ng thermometer yung likuran. Lalagyan din natin ng thermometer tong likuran natin, no? Para ma-tasting natin. Oras, parehas pa na lang naman oras. Alas 8, wala pa. Lampas pa lang siguro alas 8, mga bossing, no? Okay, para may konti lang. Pakita ko sa inyo yung ating condenser na stock. Compressor, wag natin buksan. Stock na compressor pa rin yan. Ito pa rin yan. Kalawangin na, mga bossing. Inubos na ng kalawang. Tapos kasi natambak to na matagal, Tapos ang ating condenser sa gilid, yan pa rin yan. Dalawang 10 bigs na kalawangin. Pero papalag pa yan, mga boss. Ang sekreto ko lang naman dyan, yung linya natin sa loob, talagang pina-flashing ko lagi yan. So pina-flashing ko yan, nagpapalit ako ng filter, sinasabay ko rin yung ating valve. Yun lang ang maintenance na ginagawa ko dyan, para hindi magbago yung lamig, no? Obserbahan natin, tingnan natin kung tingnan na natin kung ilan ang nakuha. Kasi yung isa kanina pa naka-start yun, Ito, kay start lang natin ito,
Mga bossing, palag pa rin siya, oh, no? Oh, diba? Oh, mababa lang ng konti sa kanya. Yung dahil siguro naka-laminated siya. Ito, hindi na to laminated. Ay, hindi pa laminated pala. Mga bossing, tingnan nyo evaporator ko. Serpentine yan. Serpentine, mga bossing. Pero nakita nyo naman yung lamig kahit serpentine siya. Palag pa rin, mga boss. Diba? Nasa mababa ng 3 degrees Celsius yata yan, no? 4 degrees Celsius, mga bossing. Ngayon, tingnan natin yung likuran kung gaano kalamig. Pagkumparahin natin yung likod ng ating evaporator na Yokohama at saka yung nandun sa kabila, mga bossing. Antayin lang natin ng konti. Tignan natin, putulin yung video natin para titingnan natin, nire-review natin kung ano yung magiging lamig ng dalawa, no? Meron na siyang okay, mababa sa 10. O, hintayin natin konti. Nag-moist na yung aking camera. Hintayin natin mga 5 minuto, mga bossing. Okay, mga bossing, yan, o. Kaya niya bumaba ng 5 degrees Celsius, mga bossing. O, tingnan natin yung lamig ng light is natin sa kabila. Eh, nag-o-open pa sila ng pinto ron. Papasarado muna natin siyempre. Para, kasi kinakabit pa yung gilid eh. Pagka pabiluhin din natin yon, tapos kuhaan natin ng lamig sa likuran. Mga boss, ito na yung final natin dito sa light ace natin, no? Yun talaga, mababa sa 13 low side, walang 150 yung high side natin. Tapos ayun na, nakasara na tayo ulit dahil ginagawa yung gilid. Ang nagustuhan ko lang dito sa ating in-install sa likuran ay medyo maganda yung itsura. Paano maganda yung itsura? Parang ganyan, mga bossing. Ayan, tama. Parang halos pit siya. Yun lang, papalagyan na lang natin yan ng cover na leather siguro, mga bossing. Yung kantong-kanto na yan para tapos papadikit na lang natin yan dito sa ating plastic para mas fit pa, ano. O, ayun na yung nabili niyang evaporator na yan, mga bossing, na pina-install sa atin, no? Kasi yung mga pyesa sa kanya galing eh. Nag-automatic. So tingnan natin, ang ayaw ko lang dito sa ating evaporator na to, bukod dun sa 4 na tubo lang, yung ating blower motor, mga bossing, hindi pantay-pantay ng ng buga ng hangin do sa louver. Parang gitna lang ang malalakas, no? Yung dalawang gilid, hindi siya ganun ka lakas ang buga ng hangin. So susukatan natin ng lamig yung harapan at saka itong likuran para makita natin kung anong response nito. Yung ating carburetor, mga bossing, medyo nararamdaman ko may ngatog. Hindi stable yung RPM. So may konting siguro yung carburetor kailangan palinis, no? Papa-advise natin sa ating kliyente yan. Tapos tingnan natin yung lamig sa likod. Yeah, akin na yung aking thermometer. Tapos lagay natin dito, mga bossing. Ito, kalaban dito, wag susundutin to ng mga boss, dahil andito yung pinakang blower nito eh. Madali natin. Patagilid tayo, patagilid. Mahulog ka. Paano ba? Saya kabit ko muna, mga bossing, Ayun na, mga boss, nakabit na natin. Antayin lang natin ng mga ilang minuto. Pabiluhin muna natin. Pero ito, hindi ito makakakuha ng ganong kalamig sa Yokohama natin. Unang-una, patay sindi pa rin naman yung compressor. Siyempre, pagka nag-off, bababa ng konti ang lamig niyan bago
magkaiba yung naka-on lagi or na hindi nag-automatic. Pero pagka nakababa ng gis naman to mga bossing, okay na rin to. Obserbahan lang natin may konti. Okay, so may mga 2-3 minuto na siguro mga bossing. Meron naman siya mga nasa 10 degrees Celsius mga bossing, no? 10 degrees Celsius. Yun nga lang, syempre hindi pa nakatutok yung araw natin, no? So tapos walang tint, pero yung sa atin naka-tint yun mga bossing. Ano yun, super black pa nga yata yun, no? Okay, ito lang, kinuha lang natin lahat ng pagkakaiba, no? Para at least meron tayong mga idea. O goods din naman, pwede rin naman. Pero syempre yung dami ng tubo sa loob, magkaiba sila ni Yokohama. Kaya isa rin yung pwedeng mag-response ng lamig, yung dami ng tubo, kasi mas maraming tubo, mas malamig. Kaya nga mas malamig ang laminated natin dahil mas marami, mas masinsin. So mas madaming pwedeng lumamig doon sa ating evaporator, no, mga bossing, o yung cooling coil na tinatawag natin sa evaporator. Okay, ayun lang mga bossing, share lang namin sa inyo itong ating Light Ace na ginawa. At kung mapapakinabangan natin mga bossing, kaya natin kinukuhaan ng konting sample para at least mga naikabit natin may mga idea na tayo kung ano yung mga lamig na pwedeng makuha. At saka yung response, syempre yung condenser kagaya nyan, napanood lang din tayo sa ating YouTube niyan, kaya nakabili sila ng ganyang condenser pan. Although yung pan hindi siya legit na orig na talagang Korea. So pwede na rin naman, basta ang speed ay malakas, pwede na rin. Ano pa ba? Ito, yung evaporator mga bossing na kinonvert natin, tsaka itong ating in-install sa likod na ito na evaporator. Okay, ayun lang mga bossing, ano. Maraming salamat. Hindi na natin makukuha ng ano yung ating kliyente dahil taga Bulacan din to. Iniwan na talaga sa atin to dahil nga ang target natin talaga 26 o 27 pa natin to matatapos. Pero dahil hindi dumating yung ating mga kliyente, natapos natin siya na mas maaga, no? Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo. At syempre, Merry Christmas sa ating lahat mga bossing. At nawa, next year pa rin, panoorin nyo pa rin yung ating channel mga bossing. Suportahan nyo pa rin kami syempre sa aming ginagawa, ano? At kung ano yung mga idea na makukuha nyo sa amin at makakatulong, mas maganda, no? Yung hindi mga bossing, wag nyo nang pakailaman siguro yun. Or kung may i-advise naman kayo mas maganda para sa amin, i-correct nyo kami, mas maganda, no? Ayun lang, si Salim, andito na naman si Salim. Ay, chinelo sa Salim, maganda. Okay, yun lang mga bossing, ha. Maraming salamat sa inyo. At ingat sa bagong taon. Hindi ko alam kung makakapag video pa tayo sa 26 o 27 pagka nag-open tayo, pero tingnan natin kung makakapag-upload pa tayo dahil pag wala tayo bossing sa shop o mga boss, hindi tayo nakakuha ng video, no? Ito nga, hindi natin na detalye ng eksakto dahil yung ating laging wala ako, umaalis tayo, ano, kasi may inaasikaso tayo. Okay, maraming salamat mga bossing. At ingat lagi at Merry Christmas. God bless ating lahat mga boss. Thank you.